Lord Jesus Christ, hallelujah, Pare God. Lord, salamat, Lord, ginigay ka buntagon, Pare God. Yung gigahin ka namo, Ginoo, Lord. Yung makaday kami na kanino, Pare God, kaoban, Lord. Sa mga isunang karon, Ginoo. Kuno sila katubog, sinupulong, Pare God. Pasabta kami, Ginoo, Lord. Rinyo kami sa mga aming katubog, gayon, Pare God, Ginoo. Pasayo kami sa mga sala, sa mga nabuwas, sa kapakyasan, Ginoo, Lord. Kami nakita, Pare God, ang bumahatan, Ginoo. Bisan, Lord, sa tago mga sa daya, Ginoo, Pare God, Jesus Christ. Lord, ipapil ka na mo, Pare God, ang konsensya, gayon, Ginoo, Lord. Ipapil ka na mo, Pare God, ang pumil ka na buwi, gayon, Ginoo. Hallelujah, Jesus Christ. Salamat kayo, Pare God. Taon, baskan, pumiwas kang, gayon, Ginoo, Lord. Kagayon ang dala, nung gumukulong pinabuhay ka tapusan, gayon, Ginoo. Sekarang, Pare God, tagay mo dugang puso, Ginoo, Lord. Umuawat ka kami mo, Pare God. Tayo dugang puso, Ginoo, Pare God. Pasidugan ka, Ginoo, Lord. Tabangin mga tao ko rin, Ginoo, Lord. Kaya nagkalisusus lang kinabuhi, Pare God, Ginoo, Lord. Kaya nagayon, Pare God, ako kang sampiton, Ginoo, sa tangay panahon, Pare God. Sa tangaliya, Pare God, butana, Ginoo. Salamat kay Pare God. Karon, Ginoo, sa pag-ampo. Uso pamatay sa pulong, Ginoo, din matandubinin, Pare God. Hallelujah, Lord, na mo, Spirit, Jesus. Sa pagkantaw, Ginoo, Lord, nagbuga matagsingkasing ka na mo. Welcome, Holy Spirit, Brother Spirit, Jesus Christ, Ginoo. Yes, Lord, ako ibanda ka rin, Ginoo. Nagdunod ng mga pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa kami sa nagpapit na magamot, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes.
atong kinabuhi. Sa karon atong kantahan na tubuhin ng Ginoo. Let's all sing the Hallelujah. grace of the Lord Jesus Christ. Tayo on the cross ay nag-ismula. Forgiveness of sins.
Hallelujah. Nakakalawas ka lang. Pagmamagay ng tanan, pagka Ginoo. Hallelujah. Naglindo ang uso. Jesus, Lord, the Spirit, Jesus Christ. Salamat po sa salamat din ni Ginoo. Sa pag-awit, Parigat. Sa pagkanta din sa pagdalga, kanimo Ginoo. Kasi doon na lang kanamo Ginoo. Pasalamat po na kanamo, Parigat, Jesus. Abangin, Lord, ang mga push ko din ni Ginoo. Abangin, Presidente, Parigat. Holy Spirit, to help all of us. Receive the power of God. Understanding the Holy Scripture. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat
welcome you everyone to join the worship to God Almighty and Jesus Christ this morning here. Karong adlaw ako kang gidapit o gi-welcome sa pag-apil sa atong pagsimba sa atong buhay nga Dios karong buntaga. We are so happy to see your face again. O nalipay og ako si pastor nga nakita na pud niya pag-usab ang atong mga panagway. Today I want to sharing the gospel about the power of the post-dimensional spiritual world. O karon among ipaambit nga maayong balita nga nakaninyo naguluhan og ang gahom sa ikaupat nga dimensyon nga kalibutan. We're reading Bible 2 Timothy chapter 3, 14 to 17. Kung atong basahon sa atong mga Biblia sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 abot sa 17. Duha ta og basa. Kagawang Timoteo. Kagawang Timoteo 3 bersikulo 14 abot sa bersikulo 17. Duha ta og basa. Ready, go. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga nagtudlo ko kanimo, o hugot mong gituuhan, kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Kayo ka masukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y nakahatag kanimo kaalam, o nagatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan, sulat uban sa landag sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagdulong sa saong pakinabuhi nga matarong. Sa ingon ni ang alagad sa Dios, masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Amen. Amen. The Bible is the word of Jesus Christ. Ang Biblia mao kini ang pulong ni Hesukristo. Jesus want to make you and I very powerful, effective Christians. O ganahan ni Hesukristo nga himuon kita nga gamhanan ug mga epektibo nga mga Kristohanon. So we must know the truth about the Jesus Christ very well through Holy Bible. Munang kinahanglan natong mahibaluan ang kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa balaang Biblia. God and the human beings having different perspective even when looking at the same objectives. Ang Dios ug ang mga katawhan aduna sila nagkalahi-lahi nga panglantaw bisan og naglantaw sila sa managsama nga butang. You and I, we have a very the same objective for looking for the kingdom of heaven. Sama nga ikaw ug ako aduna kitay lain-lain nga panglantaw sa pagpangita sa gingharian sa langit. So collect the knowledge of God's word is very important. Ang husto nga kaalam mahitungod sa pulong sa Dios importante kaayo. Because knowledge that sees humanity through the atonement of Jesus Christ on the cross sacrifice. Tungod kay ang kaalam makita og mabatunan sa mga katawhan pinaagi sa gihalad nga sakripisyo ni Hesukristo dito sa cross. Bible says John chapter 1 verse 12 to 13. Ug ang Biblia nagingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 abot sa 13. Yet to all ye Apan katong minawad Isari kaniya, yatan niya sa kasunod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagpagod. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanila iyang mga anak. Amen. When we believe in Jesus Christ, we become children of God. Kung mutuo kita kang Hesukristo, mahimo kitang mga anak sa Dios. This is not by our own idea, but by from the God Almighty appointed you and I. Kung kini dili pinaagi sa tong kaugalingon nga mga ideya, kung dili gikan gayud sa labing gamhanan nga Dios nga maoy nagpili kanimo o kanako. To make a wonderful Christian life, we must understanding our identity firstly. Aron makabaton kitag maanindot nga Kristohanon na kinabuhi, kinahanglan una natong masayran ang atong pagkatawo. Apostle Peter teaching us our identity very clearly. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ug si Apostoles Pedro nagtudlo siya sa klaro kayo mahitungod sa atong pagkatawo dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Apan kamo mao ang pinili katawhan, ang mga hayanong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron mamaya ug aron magsangya sa bulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Amen. Amen. Our identity is this.
we are the chosen people by God Almighty. Mao kini ang atong pagkatao nga gipili kita sa labing gamhanan nga Dios. You are the loyal priesthood in the Lord. Ikaw mao ang harianong pari diha sa Ginoo. You are the holy nation. Ikaw ang balaan nga nasod. Because the Spirit of God wants to dwell in us. Tungod kay ang espiritu sa Dios gusto nga mopuyo sulod kanato. That's why we must keep our inside, outside, all condition with the very holy. Muna kinahanglan natong ampingan ang atong gawas ug sulod nga bahin nga balaan gayon. Because our God is a very holy one. Tungod kay ang atong Dios balaan siya. If we do not make a holy body and spirit and souls, Almighty God cannot dwell in us. Kung dili nato himuon ang atong lawas kalag ug espiritu nga balaan, dili makapuyo ang Dios dinhi kanato. According to the Bible, Almighty God wants to dwell in you and I, live in us. Sumala sa gingon sa Biblia ang labing gamhanan nga Dios gustong mopuyo sulod kanimo ug kanako. That's why Almighty God gave us the Bible, understanding the knowledge of God Almighty. Munang ang labing gamhanan nga Dios naghatag kanato sa Biblia aron atong masabtan ang tanang kaalam mahitungod sa labing gamhanan nga Dios. That's why the Word of God teaches us the light path to life. Munang ang pulong sa Dios nagtudlo kanato sa hustong dalan sa kinabuhi. So all of this can only be received through faith. O kining tanan ako ang madawat ug maangkon pinaagi lamang sa pagtuo. That's why Almighty God sent us here, increase your faith through deliver the message of Jesus Ang Christ. labing gamhanan nga Dios nagpadala kanamo dinhi aron dungagan pagpatubo ang atong pagtuo pinaagi sa paghatod sa mensahe ni Hesukristo. So we must avoid counterfeit and false knowledge. Amo nang kinahanglan natong likayan ang mga dili matuod or sayop nga mga kaalam. That is spreading the situation of the fallen humanity in the situation. Sa mga ang lisod nga sitwasyon sa mga nahulog nga katawhan. Because of the sin, punishment, meaninglessness, death, and nothingness will conquer all around the world. Tungod sa sala, sa silot, sa pagkawalay hinungdan or sa kamatayon o sa pagkawalay dili sa kinabuhi, mao'y musakop sa tibuok nasod. That's why we must change our attitude by the word of God. Muna kinahanglang mausab ang atong mga kinaiya pinaagi sa pulong sa Dios. Bible says, 1 Timothy chapter 4, verse 1, 2. Ug ang Biblia nagingon sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 abot sa 2. Dungan ta og basa. Ang Ang Espiritu klaro nga nagingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamaya sa ilang pagtuo. Mao ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kini mga pagtulunan sa limbong sa mga tawong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw ipasuan ug pinagang puthaw. The Holy Spirit clear says that in the last days, many people depart from the Lord and follow the teaching of the evil spirits. Kaya ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo, mamiya sa Ginoo, ilang sundon ang mga limbungang espiritu. Because of the many false prophets, false teachers of the Lord will appear in the Philippines of the world. Kasi adunay daghang mga mini nga mga propeta o mga sayop nga mga matutudlo nga mianhi na ug milibot sa tibuok kalibutan. When you hear the false doctrine, false teaching, your conscience will dead. Ug kung atong paminawon ang mga sayop nga mga pagtulunan or mensahe, ang atong konsensya mamatay. When our conscience die, we cannot communicate with God Almighty. Kung sadya nga mamatay na atong konsensya, dili na kita makahimo sa pagpakigsuod o pagpakistoryahanay sa Dios nga labing gamhanan. That's why we must understand in first dimension spiritual world. Unang kinahanglan natong masabtan ang ikaapat nga dimensyon sa kalibutan. So most of the people cannot understanding spiritual world. Kadaghanan sa mga tao wala nila masabti kining espirituhanon nga kalibutan. That's why they are doing what they want, not God wants. Munang nagbuhat sila sa ilaha lamang gusto o dili sa gusto sa Dios. That's why we must study Bible, reading Bible, writing Bible continually
what God wants, we can find Kung it. kinahanglan kita nga magpadayon sa pagbasa sa Biblia, magtuon sa Biblia o magsulat sa Biblia aron atong makaplagan kung unsa ang gusto sa Dios. Bible says, Jeremiah chapter 17, verse 9. Kung ang Biblia nagingon sa Jeremias 17 versikulo 9. Dungan ta og basa. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo. Walay mo labaw niini ka malibungon ug labihan kini kadaotan. Why is the people's heart and mind is corruption? Sa mga ang kasing-kasing sa mga tawo nga daotan, kurap gayud kaayo. Because of the sin and because of the evil desire, because of the looking for the many kind of no good picture and the movie likewise. Tungod sa ilang mga sala, sa ilang mga dotang tinguha or naglantaw sila laway nga mga salida or laway nga mga picture or uban pa nga sama ni ini. That's why we must be very careful to touch something, to hear the something, to watching something. Very be careful. Unang kinahanglan nga mag-amping kita sa atong pagahikapon, sa atong paminawon ug sa atong panglagpawon. So we must holding the Holy Bible and looking for the face of God and the Jesus Christ every day and night through Holy Bible. Doon ato lamang kanunay dadon ang Biblia, ang balaang Biblia ug atong basahon ng pulong sa Dios atong lantawon ang lawong ni Jesucristo pinaagi sa pagbasa sa balaang Biblia. I like the all of the you writing Bible, reading Bible continually for the glory of God. Maybe you receive the power of God Almighty. Ganahan kay si Pastor natong tanan dinhi nga kanunay nga nagbasa sa Biblia, nagsulat sa Biblia o nakita ni Pastor nga murag kita nakadawat gayud sa gahom sa Dios nga labing kamahanan. Here is the very wonderful opportunity for your life. O dinhing dapita mo usa kanindot kaayo nga oportunidad alang sa atong kinabuhi. Because you have many time reading Bible, writing Bible, meditate the Bible, prayer, continually in these places. Kay dinhi aning dapita daghan kayo kitang oras mga makahimo kita sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia ug sa pag-ampo. Almighty God put the prophet Jeremiah into the jails. Sama nga ang labing kamahanan nga Dios iya usab gibutang si propeta Jeremias sa bilangguan. Jeremiah was some such scourge in the jails. Dito sa bilangguan naluya o kadismaya si Jeremias. Because the people were very zealous and Jeremiah put into the very deep wells. Tungod sa pagsangyaw ni Jeremias ang mga tao nasuya kaniya pag-ayo o gihulog siya dito sa pinakalalom nga atabay. In the Jacob's looks like a Jacob's world, very deep world, and there's no food, very difficulties, darkness. Ug atong lalom kaayo nga atabay ni Jacob, gihulog siya dito ug dito sa ilalom wala siya makaon ug ngit-ngit kaayo. Jeremiah experienced very difficult times. Nakasinati usab si Jeremias ug lisod kaayo nga mga panahon. One day, the Almighty God said to Jeremiah, Apan usa ka adlaw ni ana ang labing kamahanan nga Dios misulti kang Jeremias. Jeremiah, listen to me. Jeremias, paminaw ka nako. Call to me. I'll answer. I'll tell you great things you do not know, unsearchable things I will show you. Sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw ipadayon ko kanimo ang mga butang nga wala pa nimo mahisayre. Here is the wonderful place. You can cry out to the Lord like Jeremiah, and then you can search the unsearchable things until now you do not know. Aning dapita mo inindot kaayo nga dapit nga makatawag kita sa Dios sama kang Jeremias ug makita nato ang mga butang nga wala pa nato mahisayre. And then you can become a very wonderful, powerful, strong Christian and the ministry of God Ug Almighty. pohon mahimo kita mga nindot ug ligon kaayong mga Kristohanon sa Dios nga labing kamahanan. We have a project here, Jesus Mission Church, make a disciple and friend to the church along the Negros Island. 100 church, planting the Sa mga churches. kini atong simbahan adunay proyekto plano nga maghimo og mga disipulo ug magsangyaw sa maayong balita ug magtukod og simbahan mga usa ka gatos ka simbahan sa tibuok Negros. All of the brothers and sisters,
have a vision in the Lord with our Jesus Mission Churches. Unang kitang tanan nga mga kaigsuunan, kauban ani nga simbahan, kinahanglan nga magbaton kitag maayong pananawon uban sa ato ang simbahan. Almighty God will help you, support you, provide what you need. Ang labing kamahanan nga Dios mo ay motabang kanimo, mo imo suporta o mohatag sa imong gikinahanglan. First of all, you must take a very strong mind, good mind, honest mind, peaceful mind through studying Bible continually. Panuna sa tanan kinahanglan nga magpatununa kita og balaan nga una-una, matinud-anon nga una-una ug matinumanon nga una-una pinaagi sa pagtuod sa pulong sa Dios. Bible says, Psalm 119 verse 118. Ang Biblia nagingon sa Salmo 119 versikulo 118. Dungan ta og basa. Ready, go. Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balahon. Kawang lamang ang ilang malimbungong mga laraw. Why so many people destroy the downcast in their life? Anong daghan ng mga tao ang naguba o naguot o naluya sa ilang mga kinabuhi? Because they depart from the Lord of God. Because they depart from the Word of God. Tungod kay bibiya sila sa Ginoo, bibiya sila sa pulong sa Dios. That's why we must cross to God Almighty and make a good fellowship with God Almighty every day and night. Unang kinahanglan kita kanunay nga makisuod sa atong labing kamahanan nga Dios adlaw o gabi. Because the Bible says, God is our real Father. Tungod kay ang Biblia nagingon nga ang Dios mao ang atong matuod nga amahan. Why the person can talking about with God day and night what they want? Ang mga maalamon nga katawhan kanunin sila makiistoryahanay sa Ginoo ug sa ilang ganahan. Jesus promised, if you do what I tell you, you will become my best friend. Ug si Jesus nagsaad na kung imong buhaton ang akong gisugo kanimo mahimo ka na akong suod nga higala. That's why our attitude is very important. Una ang atong mga kinaiya importante gayud kaayo. So we are praying in the morning, early morning, 5 a.m. In the afternoon, 7 p.m. continually. Una ang atong simbahan adunay pag-ampo sa gabi mga alas 7 magsugod ug sa buntag alas 5 sa kadlawon. This morning, especially, I visited their Korean missionary prayer meetings. O kagani na buntag sa iyo mibisita siya sa prayer meeting sa iyong mga kauban nga mga Korean. Also, Korean missionary, all missionary pray for the Philippine country and the government leader. All church members increase their faith. Ug ang mga kauban niyang mga Korean nag-ampo usab sa ato ang presidente o sa ato ang nasod nga motubo ang atong mga pagtuo. So, we must understand it, first of all, we are saved only by faith. Kinahanglan natong masabtan una sa tanan nakita na luwas pinaagi lamang sa pagtuo. Have a faith in God. When you reading Bible, writing Bible, your faith increase every day and night. Kinahanglan nga magbaton kita og pagtuo sa Dios ug sadya nga mobasa ta sa Biblia ang atong pagtuo motubo gayud adlaw ug gabi. And then you can understanding what God wants. Ug atong masabtan kung unsa ang ganahan sa Ginoo. After you understanding the what God wants, your desire and your thinking, your knowledge will be crucified on the crosses. Human na nato masabtan kung unsa ang ganahan sa Ginoo ang atong mga tinguha, ang atong kaala malansang gayud kini dito sa cross. This is the humble prayer. I am nothing, Lord. Please come to me, help me. Ug mao kini ang mapahiubsanon nga pag-ampo nga Ginoo wala gayud ako ug palihog gali tabangi ako ug sulod ka nako. This is the very powerful prayer. I am a sinner. Have mercy on me. We need to confess you likewise. Ug kini gamahanan gayud kaayo nga pag-ampo nga moangkon ta nga kita makasasala ug kaluyi ako Ginoo. When we pray like a humble prayer, the Holy Spirit come upon us and the kingdom of God will come upon to our life. Kung mag-ampo kita sa mapahiubsanon nga pag-ampo ang balang espiritu mosulod ka nato ug ang gingharian sa Dios moabot sa atong kinabuhi. And the evil spirit will take away from our all kind of situations. Ug ang daotang espiritu mawagtang sa tanan natong sitwasyon. In the spiritual world, the spiritual people, we must understanding there is the two kind of spiritual workings. Isip usa ka espirituhanon nga tawo at kinahanglan natong masabtan nga dunay duha ka espiritu nga naglihok. One is the evil spirit working in our life, destroy and kill, damages. Ang
Usa mo ang daotang espiritu nga nagyog sa atong kinabuhi, nga mianhi lamang aron sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa paggubat. The other way, Holy Spirit working, give us a new life, changing all our attitude very well. Kung sa laing bahin, adunay usa nga mo ang balang espiritu nga naglihok sa pagbag-o sa ato ang kinabuhi ug sa atong pagkinabuhi. So we must submit it to God Almighty and receive the power of the Holy Spirit of God. Unang kinahanglan kita nga magmasinugtanon sa labing gamhanan nga Dios ug atong madawat ang espiritu sa Dios. And then you will become a more powerful than ministry of God. Kung mahimo kitang mga ligon kaayo nga mas ligon pa kaysa ni Pastor Lee sa pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. I have no powers. Sa mga wala siya igong kusog. That's why I need to seek God Almighty and Jesus Christ, the Holy Spirit, every morning and every evening. Pray in the Spirit more honestly. Unang kanunay niyang gipangita ang Dios adlaw ug gabi ug nagampo siya nga matinud-anon. Bible says, Ephesians chapter 4, 18 to 19. Ang Biblia nag-ingon diri sa Efeso kapitulo 4, versikulo 18 abot sa 19. Peso 4. Versikulo 18 angkot sa 19. Efeso 4, 18-19. Dungan ta og basa. Ug kansang kaisipan na naa sa kangit-ngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mabalong ini, tungod kay wala man sila mamati. Nawadaan sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo, ug nagbuhat sa kanang kalawayan. So nowadays very many people corruption and evil desire and greed in their hearts. Sama karong panahon na dunay daghang mga tawo nga nahimong korap, dautan o nakabagi sila daotang tinguha sa ilang kasing-kasing. Because of that they have a lacking knowledge of God, understand. Tungod kay nakulangan man sila sa kaalam o sa pagsabot sa pulong sa Dios. According to the Bible, their heart is very hardened. Kung sumala sa giyon sa Biblia, daw ang ilang kasing-kasing gahit na kaayo. That's why the Spirit of God and the Holy Spirit cannot dwell in them. Una, ang Espiritu sa Dios, ang balang Espiritu, dili makapuyo sulod kanila. They have no peaceful happiness in their life. Unang wala sila kalipay, o wala sila kalinaw sa ilang kinabuhi. That's why we must change our all attitudes. Unang kinahanglan baguhon nato ang tanan natong mga kinaiya. Bible says how to change our attitude. Ephesians chapter 4, 21 to 24. Ang Biblia nagtudlo ka nato kung saan nato pagbago sa atong mga kinaiya diri sa Efeso kapitulo 4. Versikulo 21 hangtod sa 24. Dungan ta og basa. Sa walay duwa-duwa nakadungog kamo may tungod kaniya ug Efeso duduan 4. siya. Efeso 4, 21, 24. Sa walay duwa-duwa nakadungog. Sa walay duwa-duwa nakadungog kamo. Efeso 4, 21 Antod 24. hangtod sa 24. Oh, okay. 21 to 24, we'll read it together. Dungan ta og basa. Isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway Na makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Unsa ayaw na katong Pamakap, sulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Now is the time we are learning the truth through Jesus Christ, through Holy Bibles. Muna karon nakat-on na kita may tungod sa kaalam ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa balaang Biblia. And then Bible teaching, we must take away the old attitudes. Ug ang Biblia nagtudlo ka nato ang kinahanglan natong tangtangon ang atong daan nga kinaiya. Old attitude, you have many old attitude, long tradition in your lives. Kay ang daan nga kinaiya o ang daan nga tradisyon kinahanglan nga mawala sa ato ang kinabuhi. Many people bow down to the dead body terms. Kay sama ang ato ang daan nga tradisyon sama sa pagluhod or sa pagsimba sa namatay na natong mga katigulangan. Before I was born again, I have done experience. I went to my forefathers' tomb and bow down to them and prepare the food like this. Kani adto usab sa wala pa siya kuno mataw pag-usab, sige siyang ga adto sa lubnganan sa iyahang katigulangan ug miluhod siya didto ug adto siya didto para managkot. Which means this is the worship to the demon spirits. O buti pasabot ni ini mao kini ang usa ka paagi sa pagsimba sa daotang espiritu. Bow down to the demon spirit is very dangerous. Kaya ang pagyukbo sa mga daotang espiritu delikado gayud kaayo. Before I was born again,
I have done like this many times. Og sa wala pa siya matawa pag-usab, nakabuhat siya og sama nini sa daghang higayon. Because I could not understanding Bibles. Tungod kay wala pa siya makasabot sa Biblia. Even though I was attending the church from the high school, I was studying in the missionary school. That's why every day we worship and studying Bibles. Bisan og atong panahon na sige siyang gasimba og sa iyang eskwelahan, kanunay silang nagtuon sa Biblia. But at that time, I was not born again with the Word of God and the Holy Spirit. Apan atong panahon na wala pa siya matawa pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. That was my programs, even though I attended every Sunday and studying Bible very well. Moto iyang problema nga bisan og sige siyang simba kada Domingo og nagtuon sa Biblia. That's why Jesus emphasized, you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Munang sa Jesucristo nag-ingon na kinahanglan ka mong matawa pinaagi sa tubig ug sa balaang espiritu. The Word of God, understanding, realizing is the most important. Ang pagsabot sa pulong sa Dios importante gayud kaayo. When I was reading Bible more clearly and praying continually, the Holy Spirit come upon to life from the Heavenly Father suddenly. Ug sadya nga padayon siya nga nagbasa Biblia ug nagampo padayon sa kalit ang balaang espiritu likod sa gikan kaniya gikan sa langit nun nga amahan. At that time I was realizing, oh, here is the kingdom of heaven. Here I am in the kingdom of heaven. Sugod nga itong taknaan na nakaamgos siya nga naaday siya sa gingharian sa langit. That's why Jesus mentioned, repent, for the kingdom of heaven is not your far, for the kingdom of heaven is very near to you. Una ang Biblia nag-ingon nga pag hinulsuli og biyahe yung mga sala tungod kay ang gingharian sa langit wala dito sa layo kundi duol kaayo kaninyo. We can live in the kingdom of heaven in this world here. Makapuyo kita sa gingharian sa langit samtang kita nagpuyo dinhi sa kalibutan. Kingdom of heaven is the always praise God and worship God Almighty. Ang paghari sa Dios o ang gingharian sa langit mo ang padayon nga pagdaig sa Dios o pagampo sa labing gamahanan nga You Dios. can worship every day and night and shouting the Bible, gospel in your cell rooms. Makahimo kita pagdaig sa Dios adlaw ug gabi ug makahimo usab kita pag ang bitanay sa pulong sa Dios bisan sa pang makauban sa silda. Some of you can need in the cell and Almighty God support you, help you. Ay uban nato diri nga pwedeng mulid mo'y mangulo sa ato ang pagsimba o ang labing gamahanan nga Dios mo'y musuporta sa atong gikinahanglan. This meaning is the cell meeting. You can start in the cell meetings. O mao ni ang seal meeting. In Korea, my mother church in Yodo Full Gospel Church member, 700,000 members, cell leader, 50,000 members. O ang nasa silang simbahan dito sa Korea mga 7,500 ang ilang mga miyembro dito, mga 500 ang mga pangulo sa ilang silda nga nagsangyaw. No. 50,000 cell leaders. 50,000, I mean 50,000. I was one of the cell leader before. Ug usa daw siya ato kaniadto. Who do you want to be a cell leader? Kisay lanahan diri nga mahimo sa cell leader. Isa ka mo. Not everyone. Cell leader. Dili ra kuno tanan. One Kanang group, usa two jud. group, or two. Duha ka silda kisay ganahan nga mulid kada usa. Next time you can appoint the cell leader and report it to me. So sunod te pwede kuno ka nga mo pili kisay leader anang duha ka silda og mo report ka ni pastor. Next week I'll provide what can you lead the cell meetings. Kung sunod semana mo provide si pastor kung sa inyong buhaton sa cell meeting. Can you meeting one group or two group? Makahimo mo pagtapok nga Two sa ka group. grupo. Okay. I provided 2 pieces cell meetings worship materials. O mo-provide ra si pastor sa duha ka cell meeting. Inyong buhaton ng material. First of all, you must select the one cell leader. Una sa tanan, kinahanglan mo pili og leader aning duha ka silda. Report to the Eric and then we can provide this. Eh, pwede mo nga mo-update namo o pwede na si pastor nga makahatag. God wants to increase your pace, our pace. Gusto sa Dios nga patubuon ang atong pagtuo. So, number 3, continue to believe in what you have been
assured through the word of God. Ikatulo, kinahanglan natong padayunon, pagtuo ang atong mga nasigurado, sumala sa pulong sa Dios. Do not follow without the word of God. Dili nato sundon katong mga nagtudlo nga wala sa Biblia. Everything is recording in the Bibles. Kaya ang tanan kinahanglan nga nasulat diri sa Biblia. So we must follow the word of God day and night. Unang kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. A life interesting, everything to God. Never doubt in your life. Sama nga ang kinabuhi nga gisalig niya ang tanan sa Dios, dili gyud magduha-duha sa iyang kinabuhi. Our Bible says our God is the living God, not dead Ang God. Biblia nag-ingon ang atong Dios buhi siya nga Dios ug dili siya patay. So many people follow the dead gods. Udaha mga tao ang misunod sa patay nga Dios. That's why there's no power in their life. Unang wala sila'y kagana kalipay sa ilang kinabuhi. We are looking for the living God, living Jesus Christ in the Holy Scriptures. Apan kita nagtanaw og nangita sa buhi nga Dios nga anaa dinhi sa kasulatan. The Bible says the Word of God is alive and activity in our life. Ang Biblia nag-ingon na ang pulong ang Dios buhi kayo do aktibo siya nga galihok sa atong kinabuhi. Like the chili tree and the tree alive with this. Sama aning kahoy ug kining siling nga naa diri buhi sila. But this bangko is not alive, dead is. Kini bangko nga naa diri patay na ni. Very different. Bamboo is dead. O gahira kaayo bisan ang kawayan patay na pod. Likewise, we can understanding God is alive activity in our Christian life. Sama usab nga ni kinahanglan masabtan nga atong Dios aktibo ug buhi nga naglihok sa atong Kristohano na kinabuhi. That's why that one can bear the fruits. Chili. Amo nang kining sili makahimo ni siya pagpamunga. Because of this is the alive, not dead. Kay buhi man siya ug dili siya patay. The bangko and this one cannot bear the fruits. Pero kining bangko or bisan kining lamisa dili na ni sila kapunga. Our Christian life is the alive. That's why we can bear the much fruit of the Holy Spirit of Kung God. atong espirituhano na Kristohano na kinabuhi, buhi man mo na makabunga kita og mga bunga sa espiritu sa Dios. That's why Bible says 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Muna ang Biblia nag-ingon sa ikaduhang Korinto 10:4 abot 5. Ikaduhang Korinto 10:4-5. Ana, dungan ta og basa. Ang mga hinagiban na gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop ng mga pangatarungan. Gipukal namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagabuhon batok sa kahibalo, mahitungod sa Dios. Ug gibihag namo ang tanang munahuna ug gipasunod kang Kristo. When is we meet God, understanding Bible, our thought will submit to God Almighty very well. Kung kita magmasinugtanon sa Dios ang atong unang-una espiritu ug kalag, ang ato usab nga kalag magmasinugtanon gayud sa Dios. We can obey the message of Jesus Christ very fully. Makahimo na kita pagsunod sa gisugo ni Ginoong Hesukristo. And then you will become a very strong, powerful soldier of Jesus Christ. Mahimo kita mga lig-on ug kusgan nga mga sundalo sumusunod ni Hesukristo. Everyone is shouting after me. O karon ato isinggit human ni pastor. I am a strong soldier I am a strong soldier because of Jesus Christ. because of Jesus Christ. Amen. Amen. That's why don't be discouraged anymore from now on. Muna dili ta angay nga madismaya or maluya sugod karon. Soldier must fighting and kill the enemies. Ang mga sundalo kinahanglan nga makiaway ug lagay yung buntugon ang iyang kaaway. Somebody said to me, when the devil spirit working, oh, I am very afraid. Adunay uban nga mingon ni pastor nga kun mulihok ang iyawa hadlok siya kaayo. Why they are afraid for devil spirits? Anong hadlok man sila sa daotang espiritu? As a Christian strong soldiers, we must command devil spirit come out. We must command in the name of Jesus Christ. Isip mga Kristohanon, kinahanglan nato silang suguon nga sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, gula o ato silang suguon pinaagi sa ngalan ni Hesukristo. And then they submit to your commands. Ug sila mutuo gayud sa atong pagbugaw or pag-abog kanila. Because there's power
in the name of Jesus Tungod Christ. kay adunay gahom sa ngalan ni Hesukristo. We must trust in God Almighty and Jesus' names. Kinahanglan kita mosalig sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo. Bible promises this one, James chapter 4 verse 7. Ug ang Biblia nagsaad og sama niini diri sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 7. Dungan ta og basa. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Amen. Amen. First of all, we must submit to God Almighty. Una sa tanan kinahanglan kita nga magmasinugtanon sa Dios nga labing kamhanga. Second step, resist the evil spirit and then he will free from Ug you. ikaduha, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. This is the truth. Truth will send you free your life. Mao kini ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag og kagawasan sa atong kinabuhi. You can rejoice and the happiness make a wonderful vision in your life. Makahimo kita nga magmalipayon o makabaton kita ang mga maayong pangandoy ug panganawon sa atong mga kinabuhi. So we are the all spiritual people of God. Sa mga kitang tanan mga espirituhanong katawhan sa Dios. Just as the Israelites lived on spiritual food. Sa mga Israelita nabuhi sila pinaagi sa pagkaon sa espirituhanong pagkaon. We to live by the word of God, spiritual food. Kita usab kinahanglang mabuhi pinaagi sa espirituhanong pagkaon. This is the spiritual food. Kining Biblia mao kini ang espirituhanon nga You pagkaon. can enjoying and delighting continually. Makahimo kita sa pagtagamtam niini og padayon sa pagsulat. And your brain and your thinking contain with the spiritual food very much. Kung ang atong huna-huna o panghuna-huna mapuno gayon sa espirituhanon nga mga butang. You can speak in new tongues very well. Makahimo kita pagsutig lahi nga pinulungan. You can overcome the all kind of situation. Kung atong malampusan ang tanang mga lisod nga sitwasyon. You can loving God, loving people very much. Kung makahimo ta sa paghigugma sa Dios ug sa mga katawhan pag-ayo. All people will follow you. All people want to listen to your message. Ang mga tao ang maganahan kanimo, musunod kanimo ug maminaw sa imong mensahe. This is the spiritual power from the Lord Jesus Christ. Mao kini ang espirituhanong gahom nga gikan sa ato ang Ginoong Hesukristo. We must completely avoid the negative word and the thoughts. Kinahanglan natong hingpit nga likayan ang negatibong pinulungan ug hunahuna. Why people speak negative word, negative thoughts? Ano ang mga tao musulti man sila lahi negatibong pinulungan ug negatibong hunahuna. Because of the evil spirit came to them and plant the negative mind. Tungod kay ang daotang espiritu mubutang man sa iyang hunahuna kanila ug mo na makabaton sila negatibong hunahuna. When you have a hating and negative mind in your heart, you must command, drive out evil spirit in your heart, thought very immediately. Do not allow this. Kung makabati kitag mga pagdumot, kasilag o negatibong hunahuna kinahanglan nato kining abugon ug papahawaon sa ngalan ni Jesus ug dili nato kini tugutan. This is the way how to make a victory in our life. Mao kini ang paagi aron makabaton kitag kadaugan sa ato ang mga kinabuhi. If we do not take away the negative thinking, wrong mind in your heart, it will growing up. Kaya kung dili nato magtangon ang negatibong hunahuna, negatibong mga butang nga nasa atong kasing-kasing, mutubo gayud kini. Negative thinking and the mind handle your life. Kung kining negatibong hunahuna or panghunahuna, mo'y mudala sa atong kinabuhi. And you will follow the wrong ways. O munang masunod nato ang mga sayop nga dalan. That's why Bible says, if we find the negative mind and the thought, immediately take away like that one. Una ang Biblia nag-ingon ka nato akon kita makaplag og negatibong hunahuna, dinhi ka nato kinahanglan dayon nato kining wag tangon. This is the way from the teaching of Jesus Christ. Mao kini ang paagi sumala sa gitudlo ni Hesukristo. Let us pray. Father God, thank you, Lord, giving us the messages. We need to have a power of the post-dimension spiritual mind, spiritual speaking. Help all of us to make a victory in their life. Through the Word of God, writing Bible, meditate the Bible, worship together continually for God and the Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen. Praise the Lord. Have a vision, great vision and dreams in your life. You will not stay
forever here. Kinahanglan nga magbaton kita maayong pananawon ug pangandoy sa atong kinabuhi kay dili ta hangtod-hangtod nga magpundo ra dinhi. Someday, very soon, you can rescue and go to the hometown and somewhere else. Puhon makalaya na ta diri ug moadto na ta bisan asa. In this place, important things, turning point to your life, to the word of Pag God. aning dapita importante kaayo kinahanglan nga mabag-o kita sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. And then you will make a very happiness, wonderful life. Ug makahimo ta og malipayon ug nindot kaayo nga kinabuhi. Holy Spirit help you and I. Ang espiritu may motabang kanimo ug kanako. We'll sing to the Lord, come upon us, Holy Spirit. Sara tong awiton sa Ginoo. Come upon us, Holy Spirit. repent our long mind, long thinking, long idea. Everything is crucified on the cross. Three times, Lord, 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 together. Lord, 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 Lord Jesus Christ. Thank you so much for giving us the spiritual powers, spiritual dimension of the messages. Oh, hallelujah. Sometimes we have a long mind, long desires. Holy Spirit, come upon my brothers and sisters. Take away the long desire, long mind, long idea, everything. We must crucify everything for the glory of God. We must take a mind of Jesus Christ. Oh, Holy Spirit, come upon the people of God. Holy Spirit, come upon my brother and sister. Oh, full of Holy Spirit in them. Holy Spirit, anointing with the oil of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, all the church members, provincial to my details. Thank you, Lord, everything. Thank you, Lord, everything. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. We have a holy communal worship service. Jesus wants his body and his blood for people of God. Kung doon na kita ibalaan ng communion para sa ating mga ng Diyos. Gusto ni Jesus iyang kasihang lawas o iyang dugo alang sa mga katawan sa Diyos. Bible promises this one, John chapter 6, 56 to 58. Kung ang Biblia nagsaad din sa Juan kapitulo 6, 53 abot sa 58. Jesus said to the people, very Si truly I Jesus tell you, lingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, kung dili mo inom sa iyang dugo,
dili ka mo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mo ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mo ang matuod nga ilignon. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala ka nako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako ug mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga miani gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug dili nang mamatay gihapon. Ang mukaon ini maong pan mabuhi sa dayon. Amen. Amen. Let us all into this one. According to the Bible, this is the real food and the real drink from Heavenly Father. Wala sa iyo sa Biblia, mao kini ang matuod nga pagkaon.